COMELEC, Commission on Elections, medyo nagkakabitin-bitin sila doon, Weng, sa paghahanda ng mga balota. Yung pag-iimprenta, wala tayong problema, mabilis kasi Nasimula nag-commission na. sila ng karagdagang makina ng National Printing Office. Ang problema doon sa pag-verify, yung proseso ng verification, kasi bawat nagagawa pong balota, dino-double check para bang quality control. Tama yan. Eh doon tayo nagkakabitin-bitin, mas maliit pa yung porsyento ng balota na verify kasi mabusisi daw po yung proseso noon. Tsaka, di ba, dito mga nagdaang araw, may mga umatras pa ng mga kandidato. So, Pero hindi natatanggalin yung kanilang pangalan sa balota. Pangalan, diba? Yes, Sayang naman, di ba? Pero stray wala vote na lang yung boto sa kanila. Straight vote tayo. Bueno, samahan nyo kami hanggang mamayang alas 9 ho ng umaga. Tayo po'y live sa YouTube natin. Super Radio DCBB lamang. Hanapin nyo ho yan sa social media, sa Facebook. Live na live ho tayo. Pwede kayong makibahagi. Pwede ho kayong mag-text sa amin. 0917-594-5941 mga kapuso. Okay. Yung mga partido politikal, mga independent candidates, o grupo-grupo man sila hiwa-hiwalay, abala ngayon sa pag-ikot yung mga national candidates natin kasi campaign period na. Day 4 na ho ngayon, ha? Yung ng, lalapit, kampanyahan. kakatok sa inyong mga tahanan, kakamay, kakargahin ang inyong mga anak at magpa-photo op ba? Yung Diba? iba, yung Kahit iba. madungi si batang, kakit-cute ng batang ito, di ba? Parang close na close sila. No? Oo, di ba? Parang kamag-anak for life ang dating. Parang ho maipakita na sila ho ay Makamasa. Di ba? Makamasa. Nararamdaman nyo ang kanilang presensya. Pero Tandaan nyo po yung mga taong yan na kumakamay sa inyo. Kung ang titingnan nyo po, hindi yung lambot ng palad, yung bango ng kandidato, yung pogi at kinis ng kanilang balat, kundi ano yung sinasabi nilang plataforma sa inyo. Yan. Hindi yung kamay-kamay lang. Tanungin nyo anong magagawa nyo po sa amin. Tsaka siguro panahon na rin ho talaga or matagal nang overdue na ho tayo sa pagpili ho talaga ng mga tunay na kandidato. Yes. Dahil siguro tama na ang senyales na sila po ay nagseserbisyo publiko. Gaya ngayon, Valentine's Day. Baka may maglalabasan naman ho dyan ng mga poster. Binabati kayo ng Happy Valentine's Day. Diba? Hindi po, para sa akin, hindi ho serbisyo publiko yun. Hindi. Yung mga pabati-bati, malapit na naman ang graduation, maglalabas na naman ho sila. Kalaki-laki po ng kanilang mukha kesa doon ho sa pagbati. Sa pagbati. Diba, no? Sasabihin, para ho maipakita na sila po ay nakikiisa. Tama na ho yung ganon. Kailangan ho natin ang ika nga ay ibang love language naman. Totoo Yung yan. love language na ramdam dahil ang gusto nyo sa mamamayan ninyo, sa mga nasasakupan nyo, ay maging edukado. Nang sila ho ay marunong magtanong pagdating ng panahon. Kuwi-questionin kayo. Ano hong ginawa tapusin nyo? na po natin yung politics of personalities. Yan, Dahil sikat, dahil kamag-anak, pero kung alam nyo walang magagawa sa inyo, binobola lang kayo, ay talikuran nyo. Tsaka, Di ba no? Ito na. palagi na lamang namimigay ng kung Eto ano-anong yun na. Nasa linya po natin si Police Major General Nicolas Salvador. Siya ang PNP Director for Operations at Deputy Commander ng Task Force Midterm Elections. Kasi ang pagkakaintindi natin, Weng, pagkakaunawa natin, nagkaroon sila ng huling meeting, parang another conference kahapon bilang paghahanda pa rin para po sa 2025 elections. Magandang umaga po, Major General Nicolas Salvador. Welcome po sa radyo Yes po, natin. isa pong mapagpalang umaga sa inyo po at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Nagkaroon po ba kayo ng command conference ulit kahapon at ano po yung latest sa latag ng seguridad para po sa midterm elections? Ang ating pong presidente nagpatawag ng isang conference. Practically this is for the updates ng ating 100 days operational activities leading doon sa election. Kung matatandaan po ninyo, nilaunch po ito last February 5 with the purpose of defining yung ating tinatawag na operational activities para matugunan yung mga tinatawag natin risk factor sa election. Po, ano ho bang bago? Kasi right now, ang familiar lang tayo sa mga nakikita ng taong bayan ay yung mga nailalatago natin ng mga checkpoints. Meron ho ba tayong mararamdaman ng publiko ng pagbabago para masiguro na sila ho'y secured sa mga susunod ho na 100 araw? Ngayon po, lahat po ng regional offices, lalo na yung mga ating mga support units, is nagkakasala na po ng tinatawag natin na target-driven operations. In fact, isa ito sa binigyan ng diin ng ating CPNP, lalo na sa larangan ng prevention ng mga shooting incidents. At isa doon is yung going after yung mga members ng armed group, mga criminal group, at yung proliferation ng loose firearms.
Kaya sustain po yung ating pagtatalaga ng mga iba-ibang checkpoints. In fact, sa ngayon, nakapagtala na tayo ng gun ban accomplishments for a total of 863 firearms. 863, General, Yes 863. po, various caliber po ito. At nakapag-aresto po tayo ng 872 na lumabag sa gun ban violations or gun ban restrictions ngayong COMELEC. Lahat po itong 872 na ito na naaresto ay nakasuhan na po. Tama po, lalo na po ito gun ban COMELEC gun ban violations at sa matter of once they are arrested, automatic po yan ini-inquest po ng ating mga kapulisan. Okay. General, lilipat po kami ng linya. Dahil po namin ang line niyo kasi medyo kumukulo. Sayang yung ating discussion kasi mahalagang maunawaan ng taong bayan kung gaano kaseryoso yung latag ng seguridad at maipanatutupad pong ban ng Commission on Elections sa tulong po ng Philippine National Police para matuto tayong sumunod. At hindi sasabihin ng, ay hindi namin alam eh. Diba? Yung ganong klase ng ignorance, hindi po kayo excuse sa pagpapatupad ng batas. At saka nitong mga nagdaang araw ay talagang marami ring krimen nagaganap, no? So balikan natin si Police Major General Nicolas Salvador. Kanina tinatalakan niya yung gun ban violations, nakasuhan ng 872. Paano po, kasama na po ba dito yung, meron na ba kayong naaresto, nakasuhan, resulta po ng Oplan Katok? General Nicolas. Sa Oplan Katok po is lilinawin po natin, no? Yung Oplan Katok is intention po nito is para ma-renew yung mga firearms, no? Hindi wala po tayong kinakasuhan sa Oplan Katok. At in fact, ito is isang paraan ng PNP para yung mga registered firearm holders is mag-renew ng licensed firearms nila. Wala po tayong kinakasuhan except of course for those arrested sa tinatawag natin ng COMELEC checkpoints. Paano po halimbawa sa Oplan Katok, meron kayo natukoy na unregistered firearms, hindi po na-renew, tumanggi ang may-ari na mag-renew, anong mangyayari sa kanya at sa baril niya? Normally po ito is dadaan sa proseso ng revocation. Kaya nga po puspusan yung kampanya natin sa Oplan Katok para ma-renew yung dahil malaki po yung datos natin sa tinatawag natin na unrenewed at saka revoked firearms. Okay. Of the total registered is ito'y pumapalo po tayo ng tinatawag na mga almost 69%. So kaya isa po ito sa talagang pinaiigting na sana ng ating kapulisan. But of course, tumutugon ngayon ang ating Chief PNP sa pakiusap ng ni Chair COMELEC na somehow medyo meron kaming pagbabago doon sa tinatawag natin na mekanismo. Paano sa aspeto ng tinatawag natin na notification. Linawin ko lang po yung General. Opo. Linawin ko lang po, General Salvador. Out of the total registered number ng baril, 69% of that ang unregistered and revoked. Tama po? Yes po. Malaking Kaya bilang po, yung General. Yes po, opo. Kaya nga po, yan po ang programa sana ng PNP na paigtingin pa yung pagkumbinsi sa ating mga kababayan na registered firearm holders na mag-renew ng kanilang firearms. Ibig sabihin po, yung 69% na yon ay loose firearms na. Tama po? Yes po, by definition ng batas, actually loose firearms naman. And holding that, hanggat hindi registered yan, they are violating the law. Practically po, yes po. Kaya nga po ang ating pakiusap is sana i-safe keep nila yan at saka i-turn in. No? At kung hindi naman, is talagang mag-sikap na sila na ma-renew. Napakagaan naman po naman ng requirement dahil lahat naman po ng kailangan is i-upload lang at meron naman tayong mga satellite
venues para sa processing ng renewal ng firearms. Bago ko General, ilipat, kunin ko lang yung context nito. Ilan po ang registered firearms natin dapat? Para lang malaman namin gaano kalaki yung katumbas na bilang ng 69%. Sa datos po ng Firearms and Explosives Office, meron po tayong 2,738,054. Both ito ng individual licensee at saka juridical entities. Ito po yung datos natin. Alright, sige. Yung pong sabi nyo kanina, yun nga ang pakiusap ng COMELEC chairman na itong Oplan Katok, ay baka maging kontrobersyal ho yan, pero nilinaw nyo nga kanina na yan naman reminder lang. 'Di ba? Hindi ho kayo manghuhuli, wala Wala po. kayong Tama po yun. kakasuhan. So yun Wala nabanggit nyo nga kanina, pero kahit papano, pag hindi yun na rin nyo, illegal na ho yun. Pero ngayon ay wala ho kayong kakasuhan. Ano ang adjustment na gagawin ho ninyo sa mga susunod na araw kasabay ho ng panawagan ng COMELEC chairman? Sa ngayon po, niriripaso yung ating tinatawag na policy. Ang layunin nito is para matugunan yung concern ni chairman at saka ng ating na rin ibang kababayan na medyo nagkakaroon ng, sabi nga nila, takot sa katok kasi yung isa sa una naming tutugunan is yung tawag na katok, no? Tatanggalin natin yung sinasabing offline katok because ang the purpose ng itong katok nga ito, this is practically yung tinatawag natin na firearms verification and accounting. Kung ating pong babalikan, ito po ay nag-start pa ng 1990. Isa po na itong polisiya. But it so happened na on the previous tinatawag natin na polisiya is annual lang ito ginagawa. But after may patupad yung Republic Act 10591, ito nga, doon sa ditong Oplan Katok, for the purpose of regular accounting at verification ng mga firearms. So, ititigil nyo na ho, sabi nyo, titigilan nyo na yung pagtawag dyan na Oplan Katok? Opo, isa po yun sa niriripaso namin, hindi na tatawagin itong katok, at ipapaigtingin yung notification, no? Kahit na hindi na siguro muna House to house, wala na hong ganun. House to house, but ina-update po ng system ng Firearms and Explosives Office yung mga numbers, contact numbers ng ating mga registered firearm holders para through kahit na SMS lang, ma-notify sila. Okay, pero tuloy ang operasyon, General. Kahit baguhin mo man ang pangalan yan, baguhin ang sistema, pero tuloy ang kampanya laban sa unregistered firearms. Yes po, itutuloy po ito dahil isa po itong paraan para talagang ma-lessen natin yung loose firearms. Okay, yung loose firearms na yan ang dahilan kung bakit nitong mga nagdaang linggo, marami yung barilan eh. Anong bilang na ho natin ng mga krimen na somehow ay election-related? Sa election-related po, sa shooting incidents, wala pa tayong naitatala. No? Base sa investigasyon, ang naitatala pa lang po naman natin na election-related, ito yung validated na sinatawag, is isa pa lang naman at hindi po to shooting incidents. But since election period, based sa datos po ng ating DIDM o sa investigation, nakapagtala na po tayo ng 290 shooting incidents. So medyo kaya nga po puspusan yung checkpoints, yung COMELEC gun ban. At isa na nga po ito sa paraan yung mapababa natin yung loose firearms dahil alam po natin na ang gamit sa shooting incident at sa itong karahasan ay si baril. General, gaano pa karami ang private armed groups na pinoproblema natin ngayong panahon ng eleksyon? Hindi po ako magbibigay ng datos but meron po kaming tinatawag na active na armed group pa rin. By region po kasi ang category nito. But isa ito po sa pinagtutuunan ng pansin ngayon. Nabanggit ko po kanina na target-driven tayo ngayon at ito ang isa sa aim ng ating operational activities for 100 days leading to election. At isa ito sa accountability ngayon ng mga regional directors natin, provincial directors, at saka mga chiefs of police. Saan na lang po marami? Kapag hindi din na zero, by data po, talagang hindi natin makakaila sa
Bangsamoro Autonomous Region, BAR. Muslim Mindanao. So, at sa datos rin po natin, nandito po yung maraming shooting incidents. No? Hindi po ito may kakaila natin. Ito po yung pagtutuunan din ng pansin ng Opo. kapulisan. Okay, gaano karami itong panghuli na lamang, gaano karami itong namomonitor private armed groups? Ilang grupo ho ito? Actually, hindi na po lalagpas ng yung talagang yung private armed groups, hindi po lalagpas ng 10, ano? 10. Pero kung isasama natin lahat, pati yung mga criminal groups, gun for hires na nasa listahan po ng intelligence community natin, is kulang-kulang sa 100. No? Kaya ang bilin ng ating CPNP, magkakaroon na ng target-driven operations kasama to sa 100 days operational activities at bibigyan ng taning lahat ng PROs no? Na by March 31 dapat wala ng PAGS at saka PAGS. Ayun. Nako, parang imposible yung general. Lifetime na yung problema sa PAGS eh. Opo. Pero 100 days pa. ito po ay isang hamon. Ano? Ito Opo. ay isang hamon. Ito'y, kumbaga, talagang we wanted to make our regional offices deliver. No? Okay, sige Ito po. yung desire ng ating CPNP. Alright, Okay, good luck sige. po at hangad natin ang isang mapayapang Opo. eleksyon. Sir, thank you Opo, sa oras. No po, salamat po. Basta ang ating tatandaan po, this is a shared accountability para sa lahat, Correct. para sa mapayapang eleksyon. Tama ho po yan. yan, General. Alright, salamat ho ng marami. Police Major General Nicolas Salvador, sir. Thank you, sir, and Good morning po. Si Police Major General Nicolas Salvador, ang PNP Director for Operations and Deputy Commander ng Task Force Midterm Elections. 100